Magandang araw po. Ako si Melanie. Natanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos. 5 taon na ang nakakalipas. Sa loob ng 5 taon, ang pagsunod ko sa gawain ng makapangyarihang Diyos, marami na akong natutunan ng mga katotohanan na hindi ko kailanman narinig sa nakaraan. Isa na dito ang tungkol sa pagkilala sa Diyos at paano dapat sumunod sa Kanya. Habang pinapatuloy ko ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naranasan ko ang ilang mga salita niya at unti-unting nabuksan ng mga mata ng realidad sa buhay at nakilala ang mundo. Mas naunawaan ko din na hindi pala sapat ang mabuhay lamang sa pagkain, pera, trabaho, material na bagay, at mga pangarap sa buhay. Napagtanto ko na ang buhay ng tao ay mas malalim o may mas malalim pa na kahalagahan at ang tunay na kaligayahan ay hindi basta-basta natatagpuan sa mga bagay na nakikita at nakukuha natin sa mundong ito. Dahil dito, may isang mahalagang tanong na matagal ko rin pinag-iisipan. Saan nga ba talaga natin matatamo ang tunay na kaligayahan? Maraming tao ang naniniwala na magiging masaya sila kapag nagkaroon sila ng maraming pera, magandang trabaho, malalaking sweldo, sariling bahay, sasakyan, magandang buhay, katanyagan, o kapag nakamit nila ang kanilang mga pangarap. Ako rin, dati ganito ang pag-iisip ko. Pero matapos ko matanggap ang gawain ng makapangyarihang Diyos at maunawaan ng ilang katotohanan, unti-unti kong nakita na hindi pala material na mga bagay ang makapagbibigay sa tao ng tunay na pagkalang o pangmatagalang kaligayahan. Sa halip, ang tunay na kapayapaan at kalayaan ng tao ay may kaugnayan sa kanyang relasyon sa Diyos. Sa kanyang pagkilala sa Diyos at sa pagtahak sa tamang landas ng buhay. At dito ko mas naunawaan kung bakit napakaraming tao ang patuloy na naghahanap ng kaligayahan, ngunit hindi maaaring marami sa kanila ang nakapagkamit at nanatili pa rin kuhukag at hindi payapa ang kanilang puso. Kaya ngayon, nais kong ibahagi ang ilan sa aking sariling karanasan at pagkaunawa tungkol dito sa kung saan nga ba talaga natin matatamo ang tunay na kaligayahan.